Yan. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po muna lahat kayo dyan, no? Yan. So, bago tayo mag-start, patiin po muna natin ang Diyos natin na makapangyarihan na si El Jehovah Elohim. At binabati ko rin po ang asawa ko na si Maestra Ayera Pitala. At binabati ko rin po ang mga member ko po dito sa Alpha Royal Golden Military Legion, Divine God, Benevolent Missionary International. At binabati ko rin po na mapagpalang umaga si King Eddie Igunya, na isa sa mga hari na pinili ng Diyos upang pamunuan ang samahan niya ng the 144,000 chosen people. Yan. So live tayo today. Yan, medyo mabagal lang ang connection pero tuloy tayo. Yan. So binabati ko ulit si King Eddie Igunya, na isa sa mga hari na pinili ng Diyos upang maghayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan at mga batas, no? Na pinamumunuan niya ang the 144,000 chosen people, no? Yan. So, good morning sa ating lahat, no? Yan. So, mapagpalang umaga sa ating lahat, no? Yan. Yan, no? Yan ang mabuting balita ng Diyos, no? Kaya nga meron tayong tinatawag sa singsing na God is righteous, almighty. Means sabihin yan, kilala ng Diyos at alam ng Diyos kung ano yung ginagawa ng bawat tao, no? May mga nagsabi, ang Diyos, ang tunay na Diyos ay hindi nagpapakilala. Yan ang sinasabi ng taong mga gumagawa ng kalokohan sa samahan. Yan ang sinasabi ng mga bibig ng mga taong nangloko sa mga kapwa nila. Ang Diyos ay hindi nagpapakilala. No? Ang tunay na Diyos ay hindi daw nagpapakilala. Paano mo nasabi na ang Diyos ay hindi nagpapakilala samantalang hindi mo kilala ang Diyos? Dahil ang sinasamba ninyo dyan, pera, pamimera sa mga membro sa bawat individual. Pumapasok kayo sa mga samahan, ang kakapal na mukha ninyo. No? Ang Diyos, nagpakilala yan noong panahon pa. Hindi nyo makilala ang Diyos kung hindi siya nagpakilala. Nakasaad naman sa kasulatan yan, na ako ay siya ko nga. Diba? Yan ang sinabi ng Diyos, nagpakilala siya kay Moises, kay Abraham. Yan ang katotohanan. Kaya, wag po kayo makikinig dun sa mga taong may ginagawang kalukuhan at saka mali ang katuruan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mag-iingat po kayo dun sa mga taong nagtuturo sa inyo ng mali. Delikado kayo dyan. Oo. Delikado kayo dyan, no? Mahirap kasi yung magugas kamay, di ba? Sabihin ninyo, yan ang sabi ng mga taong yung mga gumagawa ng atraso. Tignan mo nga yung inutangan mo. 49,000 ang inutangan mo na tao. Tapos gusto mo pagtakpan mo yung ginawa mong kalokohan? 49,000 ang inutangan mo. Plus ito pa, no? Nandito man sa akin ang mga ebidensya. Wala kayong takas sa ginagawa ninyo. Kasi ang tao, ganito yan, ginagawa nila. Pasok sila sa organization, pag nabisto sila na bulilyaso yung ginagawa nila, hindi ganyan si Divine Master, hindi ganyan si Lulu Adriano, hindi ganyan si Ruben Ederic Sr. Ang gusto nila, pag gumawa sila ng kabalbalan sa loob ng samahan, or gumawa sila ng masama sa loob ng samahan, hindi namin sila sisitahin. Ang gusto nila, pabayaan namin yung ginagawa nilang mali. Ay hindi naman kami ganun mga spiritual division. At saka paano may papaliwanag ang pagkatao namin, kaming spiritual division, na hindi ka naman member sa samahan. At saka hindi ka naman serbisyo ng panahon. Yan. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong nagpapanggap. No? Nagpapanggap na membro, nagpapanggap na may alam, bago-bago pa lang sa samahan, gumagawa na ng kabalbalan. No? Wala kang respeto. Ginagapang mo yung mga membro, tapos tinetext mo, chinachat mo pa isa-isa. Anong alam mo sa PBMA na hindi nga kayo tunay na mga membro? Na hindi nga kayo nakaabot at hindi ka naman nagsiservisyo sa unang panahon? Diba? Kalokohan ninyo. Nandyan sa akin yung mga resibo. Guys, yung tao na nagchat-chat sa inyo na binibigyan kayo kunwari ng pangaral, ingat kayo. Kasi yung mga tao nga dito, naloko ng mga yan. No? Nangangako pa yan sila na mga cheke, mga talbog naman. Oo. Mga yan sila mga scammer yan sila Akala nyo hindi ko alam na sa akin yung mga resibo dito Pakita ko sa inyo guys, no? Ito, yung una, naloko niya, taga Dinagat Island. 49,000, sasabihin niya, no?
Yung inutangan niya, di man lang siya nagpaalam dito. Ginagamit pa yung pangalan namin, no? Na si Divine may bibiling lupa. Si Divine may bibigay na lupa sa mga tao. Kahit wala naman akong sinasabing ganun, no? O, ito pa, may nagpadala sa'yo. O, sipin mo nga. Sasabihin mo, pinadala mo yung ano. Ako, minsan, hindi ako na-involve sa mga perang ganito. Kasi, pagpagawa ng ID talaga, sa totoo lang, hindi talaga ako marunong gumagawa ng ID. Kasi sabi ko na yan noon sa inyo, pagpagawa po kayo ng ID, no, doon kayo sa kanya magbayad. At kaya lang, may mga tao pala talagang kahit pagkatiwalaan mo, gumagawa ng hindi maganda, no? Yung mga pinagkakatiwalaan nyo sa gumagawa ng hindi maganda. Sipin mo, ikaw ang gumagawa ng ID, tapos di mo ginagawa yung ID, tumatanggap-tanggap ka ng bayad, tapos utangan mo pa yung mga tao. Kunyari ka pa nagpapayo, kunwari ka pang banal na aso, santong kabayo. Ha? Pangit yan. Hindi magandang gawain yan. Nandito ang mga patunay o resibo. Inutangan mo ng 49,000. Tapos ginagamit mo pa yung mensahe ko nung panahon para pagkalukuhin nyo yung mga tao. Hindi ba kayo nahiya sa ginagawa ninyo? Di ba? Nakakahiya yan. Gamitin nyo yung mensahe ko. Kinukuha nyo dun sa post ng anak ko. Tapos ipanglalaban nyo sa akin. Nako, alam na ng anak ko kung ano ginagawa ninyong kalukuhan. Mga scammer kayo. Gamitin nila yung mensahe ko ng panahon. Tapos pagka may mga naloko na silang tao, tapos pag nabulilyaso yung ginagawa nila, sabihin nila, hindi ganyan si Divine Master. Pag sinita mo sila, hindi ganyan si Divine Master. Ang gusto nila, pabayaan mo yung ginagawa nilang mga kalukuhan sa loob ng sarmahan, yung pang-i-scam nila sa tao, pangungutang nila. Kasi minsan hindi natin nahalata na naluloko na pala kayo. Pinadaan nila sa pautang-utang. Pag nakautang na yan sila ng pera ng malaki, dahan-dahan na yan silang mag-escape po sa samahan, di na magpaparamdam, di na matawagan, no? Pag nabulilyaso mo naman yung ginagawa nila, doon sila ngayon nagtatatalak, Style nyo, bulok. Ako nga, sa totoo lang, may mga nagpa-ID dyan sa kanya, hindi naman niya inaayos, sasabihin pa niya, alam nyo ba yung ugali ng mahilig mang manipula ng kausap? Sasabihin niya, sa totoo lang po, binigay ko na po lahat ng bayad nyo kay Divine. Bakit naman ako tatanggap ng bayad? Di naman ako gumagawa ng ID. Di ba? Noon pa man niya, sinabi ko, wag po kayo nagbabayad sa akin kasi di naman ako tumatanggap niyan. Ako, minsan hindi ako nagkaroon ng mga ganyang mga bad record, kaya wag niyong dungisan, no? Yung pagkatao ko dahil madumi mga espiritu nyo. Tapos, ito pa yung cheque, no? Nag-issue kayo ng cheque, tapos talbog pa yung cheque nyo. Kalokohan nyo. Ayan, no? Tignan nyo yung cheque nila, no? 1,103,000,000, pesos only, no? Cheque. Nag-i-issue kayo ng cheque na post-dated, mga wala namang mga laman, Tapos yung mga ginagawa ninyong mga kalukuhan, kala nyo di ko alam, Sus Mariosep. Hindi na bago sa akin yung ginagawa ninyo. Mga scammer pa naman kayo. Di ba kayo nahiya sa pinanggagawa ninyo? Pangako kayo ng pangako sa mga tao, sasabihin nyo, sinabi ni Divine, sinabi ni Lulu Adriano, kahit wala naman kami sinasabi. Kasi kaming spiritual division, original, hindi naman kami nagbibigay ng mga kayamanan sa tao. Dahil ang tunay naman natin na yaman dito, na nabubuhay din naman tayo sa organisasyon, ang tunay na yaman natin dito, yung sariling pagsisikap, at saka yung tunay na kaalaman, yan ang tunay na kayamanan. Pero yung tao kasi na yan, yung sinasabi ko sa inyo, na tinanggal ko na dun sa samahan na ito, na pinagkatiwalaan ko minsan, sinayang lang, no? Walang alam ng mga yan, kundi manloko ng kapwa. Oo, ganyan yan sila. Mangungutang, tapos di na magparamdam. Ang masisinisira nila, yung founder. Pag nabulilyaso yung ginagawa nilang katarantaduhan, para hindi sila masisita, sasabihin nila, hindi ganyan si Divine Master, binablockmail ka nila. Oo, tapos pakialaman nila yung asawa ko na hindi naman sila pinakialaman, no? Kayo nga, hawak kayo ng demonyo, yung mga kaluluwa ninyo. Okay lang maging hawak sa liig ng asawa. Dahil asawa naman yan. Oo. Kayo, yung mga asawa ninyo, hindi kayo mahawakan sa liig kasi
mga babaero kayo. Ganun yan. Anong aanuhin mo naman kung hawak ako sa liig? Tama lang naman yun na magpahawak ka sa liig sa asawa mo dahil asawa mo yan, dapat lang ingatan ka at para malayo ka sa mga manluloko. Tama naman sinasabi ng asawa ko na magta-traidor ka balang araw. Totoo naman yan, balang araw magluloko ka. Wala namang masama sa sinabi ng asawa ko. Totoo naman yan. Nangyari naman talaga. Inutangan mo yung taga-dinagat, inutangan mo yung taga-ibang bansa. Tapos i-deny ninyo. Nasabihin nyo pa sa mga tao, babayaran po namin yung inutang namin sa inyo, may pasurpresa pa nga. Naku, mga style nyo, bulok. Yung pinapangako mo nga na 8 million na pabahay, hanggang ngayon wala pa Sus Mariosep. Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyo? Nangunguliksyon kayo ng mga titulo ng lupa, hindi naman ninyo binayaran. Pag nakakuha kayo ng mga title na lupa, anong ginagawa nyo sa title na lupa? Sus Mariosep. Alam nyo, ang mga kalakaran na ganyan, hindi bago yan sa mga sindikato na gawain ninyo. Alam namin yan. Dahil kung talagang mayaman ang company na sinasamahan mo, yung sinasamahan mo na ito na company mo, bakit kailangan mo pang mangutang dito sa mga membro? Bakit hindi mo hingian yung company mo kung talagang mayaman yan at bumibili ng lupa? Wala namang nilabas sa pera. Post-dated check. Huwag nga nyo kami pinagluloko. Style nyo bulok. No? Kaya kayo, mag-ingat kayo dyan sa kanya. Kayo ang mag-ingat sa kanya. Ilang beses ko na yan sinasabi sa inyo, mag-iingat kayo dahil mahirap ng panahon ngayon. No? Mahirap magtiwala. Maraming peke ngayon. No? Pagkatiwalaan mo sa isang gawain na banal or gawain na dapat makakatulong sila sa akin, hindi naman nakatulong Isipin mo, pinagkatiwala mo, tagagawa ng ID para mabawasan sana yung alalahanin ko. Hindi pala nagagawa, tanggap ng bayad sa tao. Tapos biniblame pa nila yung tao, nagsisinungaling pa sila sa tao na yung binayad daw sa kanila, binayad dito. Alam nyo, araw-araw kinakain ko naman bulad. Alam nyo yung bulad? Binilad na tuyo at saka mga pagkain. Hindi ako naghangad ng kayamanan na kagaya sa kanila na galing naman sa maling gawain. Hindi ninyo pinagsisikapan yung mga ginagawa ninyo. Ganyan ang gawain nila. Pagka mabulilyaso ang ginagawa nila, hindi na yan sila na kumbaga pag nabulyaso ginagawa nila, sabi nila hindi ganyan si Divine pag nasita sila. No? Wala kang alam sa buhay ko. Bilang Ruben ni Derek Los Sr., wala kang alam sa buhay ko noon pa man. Paano mo makilala yung material ko? Di naman kayo nagkadaupang palad. Style nyo, bulok. Maraming tarantado dyan sa loob ng organisasyon. Sa iba-ibang organisasyon, maraming tarantado dyan. Sila mismo nagpapakilala dyan na kilala namin yung Supreme Divine Master, kilala namin si Lolo Adriano, kilala namin si Divine Master. Dati kami mga misyoner, dati kami kahit hindi naman sila misyoner, kahit hindi pa naman nila nakadaupang palad yung material ko nung panahon, panggap silang kakilala. Tapos yung mga tao, sabihin pa nila, ay, huwag po kayo maniwala dyan, buksan nyo yung mga mata nyo. Sila dapat ang hindi maniwala sa inyo dahil pinirahan nyo yung mga tao. Inuutangan nyo ng patago sa organisasyon, tapos walang paalam, no? Dali dire-diretso lang. Tapos pag nautangan na ninyo, no, ginagamit nyo pa yung pangalan ko, bigla kayong maglaho parang bula. Style nyo bulok, pare-parehas lang kayo. Kaya kayo mga manluloko kayo, pupunta pa kayo ng dinagat, ang kapal naman ng mukha ninyo. Punta kayo ng dinagat. Kapal ang mukha nyo. Para sa akin ang totoong ng luloko, ito sasabihin ko sa inyo Ito may ebidensya naman 49,000 inutang. Yan ang tunay na mga manluloko. Tumatanggap ng nangungutang, tapos tatakbuhan nila yung mga utang nila. 12,000. Utang pa more. Nasabihin ninyo, wala kayong ginagawang masama. Marami pa yan. Sinasabi ko sa inyo, mga resibo. Kung gusto sila, kung magdemanda yung mga member dito, kulong ka kaagad Ako pa, hamunin ninyo ng ganyan. Ako, makukulong ka. Pagka nagdemanda tong mga to, sinasabi ko sa'yo, hindi ka mananalo, yung kademunyuhan mo. Mas maganda sana kung hindi ka nagloko. Kasi ang tunay na mabuti,
gumagawa ng mabuti. Hindi yung nanggagamit ng tao, ginagamit nyo ako, ginagamit nyo yung mga member para gatasan. Hindi magandang gawain yan. Gawain yan ng mga maduduming espiritu ninyo. Kaya nga paalala ko sa mga lalaki, okay lang kung hawa kayo ng misis ninyo sa leeg dahil iniingatan lamang kayo para hindi kayo mapahamak. No? Huwag lamang kayo maging hawak ng mga kaluluwa nyo dyan ng mga demonyo. Ha? Yung kagaya nito, iyan, hawak siya ng demonyo, kaya hindi pa siya siguro kontento dun sa pa-ID nun, na nangutang na lang siya, o style nyo bulok. Alam ko yung mga modus ninyo. Kaya mag-ingat kayo sa lahat ng mga member ko po dito, kahit saang organisasyon man kayo nabibilang, kahit hindi na tayo magkakilala pa. Kung nanonood kayo sa mensahe ko na to, PBMA ka man, Rubenian ka man, Red Ring ka man, Yellow Ring man tayo, paalala ko sa inyo lahat, mag-ingat kayo. Wag sa loob ng organisasyon, pinagbabawal na mangutang kayo sa mga member dyan. Kapwa ninyo member, bawal yan. Kasi ang pagpapautang ngayon, hindi basta-basta. Alam niyo bakit? Meron niyang kasulatan. Meron niyang agreement. Kasi pag nagpautang kayo dyan, nang basta-basta, kasi meron kasi dyan iba tao, ginagamit yung pangalan namin Kaya nakakautang sila, pero wala namang kaming iniutos sa kanila. Sila lang yung gumagawa ng sarili nilang batas na hindi naman namin iniutos sa kanila. May sarili silang programa pamimira sa tao. Meron pa nga dyan, pagkatapos ng koleksyon, ang report niya sa taas, wala daw nagbigay, para bagang awang-awa ka sa kanya talaga. Samantalang may mga nagko-contribution naman. Oo, binubulsa nila yung pera ng mga membro. Ganon sila kagahaman sa pera. Tustusin yung pera na yan, hindi naman makaligtas yan sa buhay ninyo. Kaya nga pinost ko doon sa Sator Arepote nito Pera Rotas na page ko, hindi na baling mahirap ka. Ang importante, wala kang ginagarabyadong tao at tinatapakan, no? At saka wala kayong inuutangan at saka niloloko. Aanin mo yung pera na yan kung galing niya naman sa panluloko ninyo. Hindi naman yan na makakaligtas sa katawan ng tao tsaka sa kaluluwa ninyo Alam niyo ba kung ano yung makakaligtas sa tao? Yung mga mabuting mga gawain. Kaya kayong mga siraulo dyan, ng mga scammer dyan, huwag nyo itapik-tapik yung mabuting gawa dahil wala kayo nun. Wala kayo nun. Sa tingin nyo, mababuti itong mga ginawa ninyo? Masama yung gawain nyo, tarantado kayo. Bait-baitan kayo sa mukha ninyo, sa pananalita nyo, pero yung gawain nyo, malasantong demonyo. Ako, di ko kailangan magpakabait sa kagaya sa inyo dahil ako real talk ako kausap. Doon tayo sa gawa magbabase. Kaya nga pag nabubulilyaso sila, nasisita sila sa mga panluloko nila sa tao, pang-scam nila, pangungutang nila, sasabihin nila, hindi ganyan si Divine Master, Robert E. Dericles Sr. Samantalang ikaw hinayupak ka. Hindi mo naman naabutan yung kabhang ko ng material ko sa unang katawan ko. Hindi mo naman ako nakadaupang palad. Kaya yung ginagawa nilang kalokohan, ginagawa na naman nila ng bagong istorya. Nililiko nila yung isipan ng tao na hindi ganyan si Divine Master. Hindi nagpapakilala ng ganito. Hindi naman ako nagpakilala. Bakit ako magpapakilala? Dahil ako, matagal na akong kilala ng tao. Kahit hindi ako magpakilala, yung mga serbisyo ko personal, kilala ako. Kilala ako ng lubusan. Dahil ako, ayaw na ayaw ko sa mga manluloko. Ayaw na ayaw ko dun sa mga tao hindi lumalaban ng patas. Ayaw na ayaw ko sa mga taong bastos at walang respeto. Patagong niluloko yung mga tao ko. Patagong mo inuutangan. Hindi ka nagpapaalam ng maayos. Patago mo na iniiwanan yung mga isang trabaho mo. Pakunti kayo ng pakunti na nang luloko ng kapwa. Dinadahan-dahan nyo yung mga miyembro. Style nyo bulok. Lahat naman dyan, ikaw na nanluloko sa mga kapwa mo, kahit siraan mo rin ako, wala namang maniniwala sa'yo kasi ikaw yung gumawa ng kalokohan. Alam naman ng mga membro yan dito sa loob ng organisasyon. Kahit siraan mo pa ako sa mga personal kong kakilala, walang makikinig sa'yo dahil kilala ng mga tao yung ugali ko. Hindi ko ugali yung ugali ng mga sinasabi ninyo dyan. Malayong malayo. No? Ang Diyos, nagpakilala yan noon pa man. Anong sabi ng Diyos sa Biblia? Kung mabasa nyo yan, ako ay si ako nga. Yan ang tunay na Diyos. Ako ay si ako nga. Nagpakilala
Kaya sino ka naman para ipaliwanag mo yung buhay ng Diyos na hindi ka naman Panginoon? Ha? Bakit? Sino ka? Manluloko ka lang naman, isa ka lang namang scammer na magaling magpaikot ng ustak ng tao. Ha? Magaling gumawa ng kwento. Magaling magpaikot tsaka magpasakay ng tao. Yan lang ang talento mo. Pero pagdating sa tunay na aral, wala ka niyan. Taliwas ang katuruan mo. Ha? Pamimera ang ginagawa ninyo. Hindi naman pag-spiritual. Ano sinabi ng Diyos doon sa kasulatan, no? Basahin natin ito para malaman natin, no? Kasi mahirap yung nag-aaral ka ng walang alam eh, no? Yan, basa tayo ng Bible verse, no? Ang Diyos ay nagpakilala na siya ay Diyos. Kaya wag mo sasabihin na ikaw na tao lamang na nanluloko ng kapwa at magaling magpaikot ng kausap na nagbait-baitan dyan, no? Na hindi nagpakilala ang Diyos. Aba, malaking sampal ito sa mukha mo. Hindi ka nagbabasa ng tunay na salita na Diyos. Anong sabi ng Diyos? Exodo 3:14. Ang sabi niya, ako yaong ako nga. Dito ipinakilala ng Diyos kay Moises ang kanyang pangalan bilang I am. O ako nga. Exodo 6:2-3 na naman. Ako ang Panginoon at ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Datapwat sa aking pangalan na Panginoon ay hindi ako nakilala nila. No? Dito ipinapakita rito na ang Diyos mismo ang nagpakilala at naghayag ng kanyang pangalan. No? So dito tayo babase sa tama. Huwag kayong maniwala dyan sa mga tao nagsasabi na hindi nagpakilala ang Diyos. Ha? Nagpakilala naman ang Diyos eh. Exodo 6:23 tsaka Exodo 3:14. Ako ay si ako nga. At sabi pa niya doon sa Exodo 6:23, ako ang Panginoon at ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos, no? Sabi pa nga dito, Diyos na makapangyarihan sa lahat, datapwat sa aking pangalan na Panginoon ay hindi ako nakilala nila. Totoo naman eh. Kahit kilala nyo itong pangalan na ito, hindi nyo ako makilala kung sino ang Diyos. Kasi ang inano nyo doon, ang sinasamba ninyo, yung pera, hindi yung tunay na Diyos. Paano kayo makakilala? Ito pa, nagpakilala ang Diyos. 1:14:9. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Nagpakilala. Sinabi ito ni Jesus upang ipakita ang kanyang kaugnayan at pagkakaisa sa Ama. Nagpakilala sila na sila'y Diyos. No? 1:8-5:8. Bago pinanganak si Abraham, ay ako nga. Bago pa ipinanganak si Abraham, nandyan na ako. Sabi nga niya, ginamit ni Jesus ang pananalitang ako nga na malakas kaugnay sa pagpapakilala sa Diyos. No? Sa Exodo 3:14. No? Yan ang 3:14. No? Pero malinaw na malinaw dito sa Exodo 3:14 na ang Diyos ay nagpakilala, ako yaong ako nga. Dito ipinakilala ng Diyos kay Moses ang kanyang pangalan. I am. Sa Tagalog, ako ang ako nga. Pangalawa, ulitin natin. Exodo 6:2-3, no? Ako ang Panginoon at ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpakilala ng Diyos dito eh. Dadapot sa aking pangalan na Panginoon ay hindi ako nakilala nila. Ipinapakita rito na ang Diyos mismo ang nagpakilala at nagpahayag sa kanyang pangalan, no? Kaya kayo, mag-ingat din kayo dun sa mga nagtuturo sa inyo ng mali, na nagsasabi na hindi daw nagpakilala ang Diyos. Paano makilala ang Diyos kung hindi siya nagpakilala? Tarantado ka pala eh. Sabi nyo sa gawa, kahit nga may mabuting gawa, hindi nyo nakikita kasi mukha kayong pera. Panggagancho yung ginagawa nyo sa tao, pangluloko. Kunyari, mabait kayo, tapos pag nakuha nyo na yung kalooban ng tao, utangan ninyo. Pagkatapos yung utangan, hindi na kayo magparamdam. Tarantado kayo. Ako, kilala ko ang Diyos, tunay na Diyos. Kilala ko yan. Kahit kaharap nyo na nga, hindi nyo pa rin kilala eh. Kasi alam nyo bakit? Perang nasa utak ng tao. Hindi yung tunay na aral ng Diyos ang binaon nila. Kaya yung tao mahilig sa pera na yan,
na nangungutang na hindi naman tunay na nagpa-misyonaryo at hindi naman tunay na nagmisyonaryo at hindi naman tunay na miyembro sa samahan, madumi ang mga espiritu ninyo. Ang talento nyo lang, magaling kayo magsalita at manlinlang ng kapwa. Pero kung tutugma tayo sa tunay na aral, hindi ka tumutugma. Yung mga salita nyo wala sa kasulatan. Ang Diyos nagpakilala. Totoo yan. Ikaw, makilala ka ba na ikaw si Daniel kung ano? Diba? Ganun yan eh. Tignan nga nyo. Mga inutangan nyo dito. Tapos i-deny pa ninyo. Style nyo, bulok. Ito yung mabuting balita ng salita ng Diyos. Dito walang kaplastikan. Walang halong pambubuladas. Doon lang tayo doon sa tama, no? Kasi mga tao ngayon, magaling magsinungaling, magaling magpaikot ng tao pag nanluloko sila. Gusto nila i-blame yung utak ng mga tao. Bulagi nila sa kasinungalingan nila. Atakihin nila yung powder para yung ginagawa nilang masama, mabaliwala. At mabaling yung attention sa isang bagay na hindi naman namin ginagawa. Tarantado kayo. Tawag ko sa inyo mga mangkukulam kasi gumagawa kayo ng masama. Ebidensya to. Gawain to ng mangkukulam at saka manluloko. Nang babastos. No? Walang paalam. No? So mapagpalang umaga po sa ating lahat today. Binabati ko po lahat kayo. Maikling mensahe lang ito. Paalala sa inyo, mag-ingat kayo. Kayo ang mag-ingat sa kanya. Yang tao na yan na nagchat-chat sa inyo. Ninadahan-dahan yan kayo, niluloko at pinipirahan. Ginagamit pa nila yung mensahe ko nung unang panahon dun sa una ko material na pangangatawan para pirahan yung mga tao. Ganon sila. Punta kayo ng Dinagat Island, kayong tatlo. Naku, di kayo ubra doon. Hindi kayo makakapanloko. Nangangako kayo ng mga cheke-cheke na talbog. Naku, may kaso yan. Di ba kayo natatakot sa ginagawa ninyo? Mga sindikato kayo. Ako, di ako takot sa mga sindikato na kagaya ninyo. Kung hindi lang ako mabait, sa totoo lang, matindi pa ako pag ako magalit, sa totoo lang. So, binabati ko po lahat ng mga kapatid nating Muslim at sa mga kapatid ko sa agama sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapanalig ko dyan. Lagi kayo mag-iingat, no? Dahil ako, isa rin ako sa mga naloko dito ng mga yan, no? Masyado kasi ako mabait. Ay sabi ng mga kapatid ng Muslim, bakit pinababayaan mo yung mga ganyan? Kaya nga tinatanggal ko na lang kasi para walang sakit sa ulo. Wala pang isang taon yung mga yan, gumagawa na ng kalokohan, no? So, yun, pagdating na lang tayo sa panahon, darating na naman, tsaka kahit di naman ako gumanti, darating naman ang karma ng mga yan eh. Kita mo yung isa dyan, inuubo na, sumusuka ng dugo, minsan di makapunta ng biyahe, minsan masakit yung mga paa nila. Yun na yung resulta ng ginagawa nila na panluloko sa akin tsaka sa mga membro ko ng patago. Ganun lang yun. Ang karma, mabilis lang yan. Oo. Kaya kung iniisip mo, masaya ka pa sa ginagawa mo, okay lang yan. Magpakaloko ka sa tao. Manloko ka na manloko. Pero, in the end, yung ginawa mo na masama, yan din ang sisingil sa'yo na mga sakit na yan. So, God bless sa ating lahat at mapagpalang umaga. So, binabati ko po lahat ng mga member ko dito sa sama na ito. Daway magpakatatag kayo. Tibayan ninyo ang loob nyo kasi ang tao, may mga maninira talaga dyan. May nagsasabi na kilala na namin si Divine. Pero iba yung pinapakilala nila dyan, Nililiko na naman nila kayo dyan, no? Kilala ko yung sinasabi niya, yung boss niya, yung duga-duga. Sus Mariosep. Tigilan nyo ni panggagago nyo sa tao. Dahil kung talaga mayaman yung boss mo, bakit dito ka nangungutang sa mga samahan namin? Na hindi naman namin cover yung King Lion na yan. Tarantado kayo. So, God bless po sa ating lahat. Good morning. Ayoko yung mga taong plastic. Bawal sa samahan ko yung plastic tsaka peke. Tinatanggal ko. Dahil itong samahan ko na ito, wala pa kayo sa buhay ko. Masaya naman kami dito. Dahil wala kaming money involved sa ganyan na mga lupa-lupa na nilalakad. Tsaka hindi kami mahilig mangako na hindi kagaya sa inyo mahilig yung mangako sa tao. Tapos sasabihin nyo, sinabi ni Divine, sinabi ni ganyan, kahit wala naman kami sinasabi. Panloloko nyo. Ako, kilala ako ng mga kapatid natin, mga guardians, kahit mga kapatid natin, mga Muslim, mabait, ugali ko talaga noon pa man. Minsan hindi ako na-involve sa mga ganyang pamimira. Wala.
Simple lang ang buhay ko dito. Nag-spiritual tayo, naggawa tayo ng libro. Yun lang naman ang ginagawa ko dito. Naggawa ng spiritual ID, yan lang ang ginagawa ko dito. Magturo sa tao. Pero yung mga kagaya ng ginagawa ninyo, yung masasama dyan, mangungutang, tapos tatakbuhan yung utang, ay, hindi ko gawain yan. Takot nga ako magkaroon ng utang sa tao. Dahil una sa lahat, pagka may utang ka, stress yan sa buhay mo. Mas masarap yung mabuhay ka ng kahit mahirap ka, wala kang niluloko at wala kang tinatapakan. Oh. At saka kagaya niya, may nagbabayad sa'yo ng mga ID. Hindi ka gumagawa ng full documentary, hindi ka gumagawa ng report. Tanggap ka ng tanggap ng bayad, tapos sasabihin mo, yung mga tinanggap mong bayad, itatanggi mo. Nandyan naman sa resibo. Ako, di ako tumatanggap ng bayad kasi hindi naman ako tagagawa ng ID. Wala naman ako nakukuhang income dyan sa ID na yan. Kasi lahat ng nagbayad sa kanya, dinadala niya man doon sa bus niya doon sa bus niya, yung nilalakad niya, na pobre naman. Oo, pobre tao ko dyan. Kasi bakit? Nangungutang pa dito Para lang sa pansarili nilang lakad, wala kayong sariling budget. So, utangan nyo yung mga member dito, pare-pares naman tayong nagsisikap tsaka mahihirap. Manglalamang pa kayo ng kapwa nyo. Hindi kayo marunong lumaban ng patas. Mga batugan kayo. So, good morning po sa ating lahat ulit. Last na lang ito talaga. Don't forget to like at i-share or i-heart nyo ito, no? Para ang lahat ng tao mabigyan ng paalala at babala na mag-ingat sa mga taong kahit pagkatiwalaan nyo yan. Ingat tayo, mas hindi tayo basta-basta talaga magtiwala. Ako nga, naloko Iba tao, naloko. Kaya, sa lesson ko na ito, mahirap magtiwala. Kaya pasensya na. Yan ang sinasabi ko Minsan ang tiwala, yan ang mas mahalaga pa sa kayamanan. Dahil ang kayamanan, ang tunay dyan, yung tiwala. Dahil ang tiwala, pag nasira na, mahirap na ibalik pa. Kaya ako, nakatingin ako sa mga tao ko kung sino mga traidor dyan. Kilala nyo kung sino-sino yung mga tinanggal ko sa samahan, no? Tinanggal ko yan sila dahil may mga money involved yan sila dyan. Hindi lang sa money involved, gumagawa pa ng kalukuhan na patago. Akala nila hindi ko alam. Gamit kayo ng black magic ninyo. Paano mo mapapatunayan ng isang enerhiya na siya ay mangkukulam? Parang ganito yan Bawa, mabaho ka. Paano mo patunayan na mabaho ka? Yung amoy na sanang mapakita mo ba yung amoy? Wala, hindi mo mapapakita ang amoy. Kasi ang mangkukulam, ganun din yan. Mayroon tayong sensor and detector sa katawan natin. Malalaman natin kung sino yung mga taong hindi tunay. No? So, ganun lang yun guys. Ingat po tayo mga kapatid. Ako nga, naloko ng mga yan No? Pati mga member ko dito, naloko. Kaya magdoble ingat po kayo. Baka i-chat po kayo niyan. Especially na sa mga may kaya sa buhay. Yan yung target niya, yung mga pera nyo. Vacuum ng pera yan binabacuum niya pera ninyo. Kunwari lang niya na mabait. Ang sungay niyan, mga 10 sungay niyan. Nasa lubang masamang intensyon niyan. So, good morning po sa atin. So, binabati ko pala si Danilo Perez. Mapagpalang umaga po sa inyo, founder. Simula nung nakilala nyo ako, tayo pa rin na magkakasama. Alam nyo yung ugali ko. Ni minsan, hindi ko gawain yung gawain ng mga yan. No? Tumagal na lang tayo sa samahan nito. Ganito pa rin ako. Nagtuturo ako ng spiritual. Tumagal na lang ako sa samahan nito. Hanggang kamatayan. Hanggang huling ng patak ng dugo ko, magtuturo pa rin ako. No? So maraming salamat po sa mga kapatid natin na guardians at saka sa mga kapatid natin na PNP at saka yung mga Agila. No? So binabati ko po lahat ng mga kapatid natin dyan. No? Minsan, alam nila yung ugali ko, talaga personal. Kaya sabi ko sa kanila, ako, hindi ko ugali yung ganyan. Kasi isipin mo, kahit mabuhay lang tayo, simple lang pagkain natin, mga bilad yan ng mga tuyo, okay na yan. Di sila nabubuhay sa ginagawa nila. Kailangan pa nila naman loko ng kapwa. Manlamang. Ganun sila kagahaman. So, doble ingat na lang po tayo para di po tayo maloko ulit, no? So, God bless po sa ating lahat. And have a nice day, no?